Okay, yan po. So ito yung mga ito yung mga past na topics natin. Anytime you want to go back to them, nandyan po. Tuloy po natin si Abandon Devotion. Nagsimula sa Abandon Devotion. Tapos last week, di ba yung pinag-usapan nga natin? Sige, Abandon Devotion, surrender ko lahat sa iyo, Lord. Ang next na tanong kasi, is it really worth surrendering to God? Ito yung unshakable trust. Mapagkakatiwalaan ko ba? Paano ako magkakaroon ng tiwala sa Kanya? Ganyan po yung mga pinag-usapan natin. And then, pag totoong pinagkatiwala ko sa Panginoon, ano yun? So yun yung peace and courage. We have peace and courage. And we took quite a lengthy discussion. Ano yung peace na yon? We look at it from a Jewish, from a Hebrew point of view. Itutuloy natin ito tonight, yung ating abandoned devotion, itutuloy natin up to next week. Pero tonight, ang pag-uusapan natin ay refined by fire. Yun. We will talk about refined by fire. Bakit? Kasi we surrender, abandon devotion, tapos pinag-usapan natin, mapagkakatiwalaan ko ba ang Panginoon? So after the surrender, what comes next? What comes next? And all the things that would come next, of all the things na susunod, pagkatapos ng surrender and full surrender natin, ka- it, ang susunod is the furnace, apoy. When we give ourselves fully to God, He does not leave us as we are. But what does He do? He refines us. God will refine us. Ano yun? Yung refinement na sinasabi natin, yung refinement na nababasa natin sa Biblia, ito po ay patungkol sa transformation. And transformation does not destroy us, but it purifies us. It does not punish us, but it prepares us. Yung iba kasi, pag dumaan na sa ganon, minsan ang default natin, pinaparusahan ako ng Panginoon, ginagawa niya to, siguro meron pa akong hindi na i-repent sa Kanya. We look at all those things, pero sana ngayong gabi, magkaroon tayo ng mas malinaw na intindi. Why do we have to go through that furnace? Why do we have to go through yung mga sinagot natin kanina na mga fairy trials, yung mga ganon? I would believe dun sa dun sa warm up natin kanina, each of us may kwento. May kwento doon. For the sake of time, ay hindi natin mapag-uusapan lahat. So, bakit, bakit ganun? Kasi, the surrendered heart becomes the canvas. Think of a painting. Yung surrendered heart becomes the canvas of the glory of God. God will paint His glory on you, but yung brush na ginagamit niya ay apoy. It is fire. The flames that frighten us are the very ones that form Jesus in us. And even me, without me telling that, ngayon na-realize na natin. Ngayon na-realize na natin, oh nga naman, Lord, yung mga trial na yan, I am the canvas. You are painting your glory in me. You are using fire to do that painting. And habang ginagawa mo yon, I become more of you because you are forming you within me. What seems like breaking para sa atin, it is often shaping actually. Refinement ay hindi po yan rejection ng Panginoon. Refinement is not rejection, pero let us look at it as God's investment on those He loves. Investment on those He loves. Alam naman natin kung ano ang kabuhayan ni Don. Nasa insurance siya, she does investments. And while I was thinking of this statement, I opted for the word na investment. Bakit? Kasi, minsan pag nag-invest ka, no matter how determined you are, masakit din. Masakit din kasi magbibitaw ka eh. Magbibitaw ka ng pera, ilalagay mo dun, yung pera mo, ilalagay mo sa investment mo. Eh, ganun din naman si God. Ganun din naman si God. Masakit din yung merong dadaan ka sa refinement. So look at it as an investment of God in those He loves. Then we will see verses about that later. Na pag nag-surrender tayo kay God,
He does not simply receive us. He does receive us, of course. Pero once that God receives you, He begins to reshape you. He begins to reshape you. Yung ibang term dyan ay yung parang ano parang sculptor na meron siyang tinatanggal dito sa dito sa pagkatao natin until it becomes a masterpiece. And the first step to understanding refinement is knowing that every trial has a purpose. Alam naman natin yan kasi every trial has a purpose. Merong dahilan si Lord, bakit niya ako pinapadaan sa ganito? Tama. Meron siyang pinapadaan. Meron siyang dahilan. Pero ang tanong, ano yung dahilan na yon? Ano yung dahilan na yon? And tonight, we will put words into that dahilan na sinasabi natin. Bakit nga ba? Bakit nga ba? And yung shinare ni Teyet kanina, sakto Teyet yung nasa book ni Oswald Chambers, babasahin ko dito sa Bible study natin mamaya. It is not part really. It is not part really of our study. Pero nung nabasa ko kaninang umaga, iniisip ko na kung isasama ko tonight, isasama ko sa usapan natin tonight, and I was asking God, kung isasama, yan, nagkwento ka, ay di yun na. Yun na yung sagot ni Lord. And isasama natin tonight. So, we will look tonight at what the fire is meant to accomplish sa buhay natin. At nga ba? Bakit nga ba? What is it meant to accomplish sa buhay natin? Ang una is the purpose of refinement. Ano ba ang purpose niyan? First Peter 1:6 to 7. Pakibasa po, volunteer po. You rejoice in this, even though now for a short time, if necessary, you suffer grief in various trials, so that the proven character of your faith, more valuable than gold which, though perishable, is refined by fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen. First Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ah, minsan ito yung pati yung nasa James mamaya. Minsan ito yung ayaw nating basahin na mga verses. Minsan, yung sa James Tayet, yung naging challenge sa'yo, ano yan these are the things that we do not want to read but they are in the Bible. And much as John 3:16 is, Yes, so Lord. are these true. Totoo mga to. You rejoice in this even for now, for a short time. If necessary, you suffer grief in various trials, Lord. Akala ko pag tinanggap kita, ayahay na ang buhay, hindi pala. So that the proven character of your faith, more valuable than gold, sabi niya. Though perishable is refined by fire. Ano ang sinasabi ni Peter sa atin? Pinapaalala niya sa atin na yung mga pagsubok na dinadaanan natin, they will prove the genuineness kung gaano katotoo yung pananampalataya natin, and the comparison he made, it is more precious than gold. It is more precious than gold. Bakit? Because fire will expose what pretends. Kung ano yung hindi totoo, yun yung nilalabas ng mga yun yung nilalabas ng mga pagsubok natin. Fire will expose what pretends and it will confirm what is pure. We will look more into that later. Ah, yung hindi totoo, yung pagkukunwari, ilalabas yan ng ilalabas yan ng mga pagsubok na dinadaanan natin. Alam nyo kung minsan naman, hindi natin sinasadyang magkunwari. Hindi po. Pero parang parang subconsciously we do those things. We do those things and yung mga pinagdadaanan natin, yun yung mga mag-e-expose ng lahat ng yun. At yung kung ano yung tama, kung what is pure, sabi nga natin, yun yung matitira. It will have a confirmation. Yung bawat pagsubok na pinagdadaanan natin, every testing season, merong divine purpose yan, and it will reveal yung authenticity, kung gaano katotoo yung pananampalataya natin, and it will redirect our dependence on God alone. On God alone. Bakit? Kasi merong mga pagkakataon na ang default natin pag dumaan tayo sa pagsubok ay hindi si God.
Hindi po si God. Minsan meron kang pangangailangan saan, ano yung una mong iisipin, saan ako makakahiram, sinong hihingan ko. Naisip mo na lahat, si God pala, hindi ko naalala. Meron kang kagalit, meron kang kagalit, nasabihan mo na lahat, nasabihan mo na buong chat group, buong small group mo, nasabihan mo na. Yung huli, hindi mo pala nasabi kay God. Di mo pala nasabi. I like it how Tayet said it kanina na ano lahat galit sila eh. Lahat galit sila dun sa ano eh, dun sa granddaughter ko eh. Lahat sila. But what did she do? She resorted to praying to God. She resorted na, Lord, baka merong something sa akin na kailangan mabago para matanggap ko yung apo ko. Yun. The purpose of the flame is revelation. The purpose of the flame, it is revelation to show the difference between surface belief and deep trust in God. Ipapakita sa iyo, ipapakita sa atin kung ano yung napakababaw, kung ano yung mababaw sa iyo, at ipapakita niya, ito dapat yun. Ito dapat yun. So, ibig sabihin, we will not reject, but we will learn. Sayang kasi ang isang pagsubok kung wala kang natutunan. Sayang kasi na, of course, we will pray na hindi naman natin ipagdadasal na, Lord, bigyan mo ako ng pagsubok. Hindi natin ipagdadasal na, Lord, dagdagan mo pa. Hindi natin sinasabi yon. Pero when we go through them, we will learn from them. We will learn from them. And si God ang may control ng lahat ng yon. I will give you, next slide, is a very controversial quote na marami ang hindi nakakaintindi. Ang sinulat ni Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Lord, ano to? Ano to? It is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Ganun ka ba, Lord? Do you have to hurt me in order to bless me? Hindi po ganon. Mahaba yung explanation niyan. Maybe I'll put it in our chat group. Pero accept it tonight na bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganyan, Lord? Ang pinag-uusapan ni Tozer dito dun sa ano yung entire chapter na dinidiscuss niya yan, he is speaking about the breaking process, yung spiritual hurt that comes when he will confront sa atin yung pride, self-reliance, misplaced confidence. Anything that brings us away from God is what God will confront. And siyempre, tayo kasi, yung alam mo yun, yung haba yung your whole life you have been trusting in those, and then comes God into your life and tells you na tama na yan. Tama na yan. People with so much pride or people na sabihin na natin yung self-reliance nila. Kaya ko to napagdaanan ko to, ganito yung ginawa ko, it worked before. Nung tinanggap ko si God, yung it worked before, hindi na umubra. Bakit ganun? Kung kailan ako may God. Kasi He is redirecting yung self-reliance mo into God-reliance. He is directing yung confidence mo on so many other things, on your bank book, on your angkan, on your kayamanan, on your contacts. Yun, nandun yung confidence mo lahat. On your talino, nandun lahat. And on your contacts and on your authority, nandun lahat yung confidence mo. Tapos biglang gigibain ni Lord yon. Lord, galit ka ba sa akin? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit? Kasi yung confidence na yon, He is redirecting it to Himself. Ito yung totoong confidence. Ito, you have to rely on me. Yung pride na yan, hindi ko kailangan yan. Dito ka. Yun yung sinasabi ni yun yung sinasabi ni Tozer na he has hurt him deeply. Those things that are so deep in our hearts that we thought those are our person, those are our security, those are the things that can save us. God will show us na hindi yan. Pero ako lang. He is redirecting things to Himself. Ito yung sinasabi niya that He has hurt him deeply.
Think of it. Pag binitawan mo si pride, pag binitawan mo si self-reliance, pag binitawan mo yung kung kani-kanino, saan-saan mo binibigay yung confidence mo, once that you have let go of all of those and you are redirected to God, then you are ready for blessing. Bakit yung iba? Lord, bakit di mo ako binibless? Bakit siya binibless mo? Ba, Lord, bakit ang damot-damot mo sa akin? Malamang meron kang issue of pride, self-reliance, and confidence. Malamang. Think of it ngayong gabi. Think of it ngayong gabi. What is God dealing with you? Instead of instead of trying to justify those things to God tonight, surrender mo kaya. Surrender mo tapos maghanda-handa ka dahil darating ang mga blessing mo. Maghanda ka. So, ano yung para sa atin? Wag nating wag nating kontrahin yung proseso ng Panginoon, pero let us rejoice in his purpose. Let us rejoice in the purpose of all of this. Bakit kailangan pagdaanan lahat? The same heat that melts the dross strengthens the gold. Um, Kami ni Tita Do, kung saan kami lumaki, maraming minahan. Pati si Teyet pala, no? Maraming minahan and somehow nakita namin how gold is turned into that real gold that we see today. Yung mga singsing natin, yung mga yung mga accessories natin na gold. Pag minina ang gold, hindi ganun ang itsura. Itim bato. Lahat yan. Tapos yung proseso nun, idadaan talaga sa apoy. Tapos habang dumadaan sa apoy, ah, makikita mo yung gold. Tapos merong mga pitak-bitak na na itim. Yun yung dross na sinasabi, yun yung tinatanggal. Tinatanggal lahat ng yun. And yung yung kinokontrol yung init. Kasi you don't want it to be too much, you don't want it to be too less. And ganun din si God sa atin, para matanggal niya lahat yun, ibibigay niya yung apoy, ibibigay niya yung init na yun, pero He controls the heat, not too much, not too less, pero para matanggal lang lahat ng yun. The same heat that melts the dross ang tawag dun it will strengthen the gold, So, pag pinayagan natin yung fire from God, it is because if God allows those fire sa atin, it is because He sees worth inside you, worth revealing. Think of yung isasagot nyo ngayon kanina, sana dun sa dun sa warm up natin. Bakit ba Lord? Ba't mo kami pinagdadaan na sa apoy na ganito? Understand tonight na pinapayagan ni Lord ang lahat ng yon because He sees worth in you, which is worth revealing. Kailangan ilabas ko ito, sinasabi ni God. Kailangan magamit ang lahat ng ito. I want all of these good things to come out. And it will only come out if I take away the dross and I refine that gold, and it is even more precious than gold para sa atin. How might your current challenge be revealing, not ruining your faith? Ano ba yun? Yung pinagdadaanan mo. Think of it again tonight. There is something worth in you na gustong ilabas ng Panginoon. Once we understand na yung purpose ng Panginoon for that fire, then we can begin to trust His process. Pag naintindihan mo na bakit niya ginagawa yon, then matatanggap natin yung proseso ng Panginoon. Refinement does not happen overnight. Yun lang. It is an ongoing work of love ng Panginoon. Ang Marami ito sa YouTube, pero tignan niyo kung yung proseso ng how do they bring out the real gold from yung makukuha sa minahan. Yun tiyaga talaga. Although syempre ngayon makina yung ibang mga gumagawa, pero they still say that the best gold are those which are they are furnished by hand. Kinokontrol talaga. No control ng tao. Refinement does not happen overnight, pero it is an ongoing work of love ng Panginoon. So,
tingnan natin how the refiner patiently tends the fire. Bakit niya? Paano niya ina-adjust yun until his reflection appears in us. Pag nakita na lahat ng yon. So, yung next point natin is the process. Malakay 3 verses 2 and 3. Pakibasa po for us. Pakibasa po. Malakay 3:2-3. But who can endure the day of his coming? And who will be able to stand when he appears? For he will be like refiner's fire and like launderer's bleach. He will be like refiner and purifier of silver. He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver. Then they will present offerings to the Lord in righteousness. Malakay 3:2-3. Ngayon, yung scripture, thank you Ma'am Fe, yung scripture natin, it pictures God as a refiner, sabi nga dyan. Yung refiner, yun nga yung sabi ko, kinokontrol nila yung init. Kinokontrol nila yung init nung panahon. Siyempre, nung sinulat ni Malakay dyan, ang furnace nila is coal, ganun. Tapos, ano yan, the way they control the heat ay yung hangin na, ano yun, yung hangin nung ano, yung hangin na bumubuga doon sa apoy tapos inilalayo-layo nila yung ano, yung gold or yung ore muna na nakukuha nila ganun yon. Pero today kasi yung ginagawa kong example, ginagamit kasi nila parang ano parang LPG ba, parang blowtorch, parang acetylene na control yung ano, yung init ganun po yon. Nonetheless, ang sinasabi po dito na yung refiner is sitting over the fire and he is watching until his reflection appears in the gold. Pag nakita na yung sarili nila. I have no way of confirming this pero narinig ko dito dun sa mga ano, yung mga nag-high grade ng gold dun sa ano nun, dun sa yung mga nag-high grade sa bundok kukuha sila ng mga ano. Ah, pag makintab na raw, pag makintab na in the fire, pag makintab na kasi pag nakita mo ang gold after the fire, hindi na siya ano, hindi na siya makintab pero habang nandun sa apoy yun daw gumagawa, titignan niya kung nagre-reflect na siya doon. Ito yun eh. Ito yun. So he is watching until his reflection appears in the gold. We take that figuratively and ganun din yung tinitignan ni God sa atin na binabantayan niya. Nakikita ko na ba yung sarili ko sa iyo? Nakikita ko na ba yung sarili ko? And then, unti-unti, binabrush out niya yung dross, tinatanggal niya yung dross sa atin. And then, titignan niya na naman. Refinement is not random. Hindi po. Pero it is personal, it is precise, it is patient. It is patient. God never turns away from the furnace of your life. Hindi po. Hindi niya tayo sinusukuan. Kaya nga sabi ko sa iyo, Teyet, kanina, may pag-asa si Casey. May pag-asa pa siya. God will never turn away from the furnace of our life. Pero He turns the heat only high enough to purify, but never to destroy. Kasi, pag sinobrahan mo yung apoy, yung init, dun sa gold na nakuha mo, yung carats niya, bababa. Bababa yun. Bababa yun. Di ba ano yun yung pagsukat natin ng gold may mga carats 14, 18, 24 yung mga ganon. Kung sasadyain nila kunwari na mababa yung carats niya, yung pag-control nila ng apoy yun. Yun yung isa. Pero yung isa pag nagkamali target niya 24 puro nagkamali. Naging 18, naging 14 lang yun. Minsan ano pa yun tatapon kasi wala worthless na gold yun. So, he turns on the heat only high enough to purify. And understand that yung mga pinagdadaanan natin ngayon, sukat na sukat ni Lord yan. No matter how heavy, how painful it is to us, sukat ng Panginoon yan. It is meant to purify, never to destroy. When we feel
the intensity, tandaan po natin that the refiner's eyes are always on you. Habang nakatutok yung apoy, walang ibang titignan yung refiner kung hindi yung ginto. Wala siyang ibang titignan. Kasi pag tinanggal mo raw ang paningin mo doon, yung isang iglap na tinanggal mo yung paningin mo doon, masisira yung ginagawa mo. Kasi yung proseso daw niyan, nakatutok yung apoy, tapos ah nakabantay sila, there are moments na itataas nila, ibababa nila, yung mga ganon. Controlled na controlled. Ito yun. Ito yun. We feel the intensity, yes. But when we feel that intensity, ang lagi nating tandaan, Lord, your eyes are on me. Lord, nakatingin ka, nakatutok ka sa akin. And yung mga kamay mo, they control that flame. And it is worth for us to understand that so we can trust God when we go through those fiery trials sa buhay po natin. God's love is not a pampering, it is a perfecting love para sa atin. Nulat ni Oswald Chambers from the same book. Basahin ko lang yung sinasabi ko kanina kasi ah very challenging yung nasan yun? Yan, ay hindi. Very, kanina pala yung scripture natin, very challenging yung First Peter 4 natin. Rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering. Sabi kasi First Peter chapter 4 nakalagay doon. First Peter chapter 4 verse 13. Rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering. Lord, akala ko tinapos mo na lahat yung suffering. Lord, akala ko tapos na lahat sa cross. Bakit meron gantong scripture that we are part of your suffering? I will read it directly from the book sa inyo. Na, ang sabi niya, if you are going to be used by God, He will take you through a multitude of experiences that are not meant for you at all. They are meant to make you useful in His hands and to enable you to understand what transpires in other souls so that you will never be surprised at what you come across. Yung pinagdadaanan mo, hindi lang ito patungkol sa iyo na you are being refined, pero hinahanda ka ni God dun sa ministry, dun sa trabaho na ibibigay niya sa iyo. Think of everything that you were sharing kanina. Think of everything that you hope to share dun sa warm-up natin kanina. Bukod sa refining para sa iyo, hinahanda ka rin ni God para dun sa mga trial, dun sa mga tao na i-reach out mo, na ibibigay niya sa iyo. And then the same book, the same chapter says, the same paragraph, sorry, it says, it is only when we are related to Jesus Christ that we can understand what God is after in His dealings with us. Yung topic natin nung last week nagsisimula sa relationship. And then all of this na pinag-uusapan natin na naman ngayon, they are founded on our relationship with God. Maiintindihan mo yan, sabi ni Oswald Chambers, kung meron kang relationship sa Panginoon. Anong ibig sabihin sa atin lahat nun? We stay in the process. We stay in the process until God completes His work. Bakit? Kasi impatience will abort the refinement, but surrender will perfect it. Pagtiyagaan po natin, we will always trust God that when we go through all of those things, alam natin na nakatingin ang Panginoon sa atin. When it is hard to endure, we fix our eyes on the one who never leaves the fire, whose eyes are on you. Nakabantay siya. Pag po natin, minsan isipin kasi natin, dumadanaw dito, Lord. Hindi mo na yata ako mahal. Hindi mo na yata ako mahal. At mo akong pinapadaan sa ganito. Pero understand tonight, when we go through all those, mahal ka ng Panginoon, nakatingin siya. And hinahanda ka niya for an assignment na ibibigay niya sa iyo. Alam nyo, maski hindi ko sinasabi ito ngayon, think of yung mga pinagdaanan nyo, yung fiery trials ninyo, and understand and look for it dun sa fiery trials na yun. Kasi after yun, ginamit ka ni Lord to minister to somebody going through the same trial. Di ba? In what ways can you respond faithfully when God is still refining
We never said it's easy. We never said it's easy. Hindi po madali. Hindi po. Yung yung gold, yung ore, yung bato para tanggalin nila lahat yon, hindi po madali yon. There is no other way of taking out the dross except by fire. Kasi if you will chip it, part of the gold will might be taken away, sabi nila. Pinakamaganda, pinakamabuti ay yung apoy. Nung sinusulat ko yung Bible study natin, I was trying to realize kasi, yes, he is working on the gold. He is working on the gold. Pag may nakita siyang dross, tatanggalin niya lahat yon, tapos iinitin ulit hanggang napakapuro na nung gold niya. We are looking at it from the angle of the gold. Pero understand na habang ginagawa niya yon, yung refiner has his eyes focused on you. Yung refiner ay nararamdaman niya rin the same heat. Nararamdaman niya the same heat, pinapawisan din siya. It is not comfortable also for him, pero ang goal is to bring out that gold. Ang goal is to bring out that gold in you. Ang goal is to bring out that gold in you kasi alam niya you have worth. Mahalaga ka. And later magagamit ka sa kingdom ng Panginoon. The process may feel long and painful, but never will God waste any single flame. Pero pag natapos na ang lahat, what emerges is a stronger, purer, and more radiant person that you are than when you started. So, tuloy po natin, we will discover the result. Ito na ngayon of God's refining hand. Ano ba? Ano yun? Anong mangyayari sa atin pag nirefine tayo ng Panginoon? What is the product of refinement? Sige po, request ko po sino pong magbabasa para sa atin naman. 2 verses. Ay, alam ko na. Request natin si Teyet pa. Favorite niya yan, yung James. Isaiah 48:10. Look, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Thanks be to God. James chapter 1, verse 2 to 4. Consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials, because you know that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking nothing. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Amen. Sabi nga, ito yung mga verses na sana wala na lang sa Bible. Amen. Pero nandyan eh. Nandyan, Oo nga. ano ba yun? If we go through refinement, kasi parang yung ginawa natin nung yung abandoned devotion, mahalaga ba talaga yan? Mahalaga ba talaga? Kailangan ba? And the same thing, Lord, refinement eh. Lord, baka may ibang paraan. Iisipin natin yon. Pero ito yon. Ito yon. Look, I have refined you and not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Lord naman. May iba bang paraan? Tapos yun nga yung James 1, 2 to 4. Kalain mo, consider it great joy. Yung ibang translations, consider it pure joy whenever you experience various trials. Lord naman. Bakit? Kasi, sabi nga natin kanina, including yung binasa ko from the book of Oswald Chambers, yung hinahanda ka niya, kaya kanya pinadadaan sa ganyan. Hinahanda ka niya for something that he will later ask you to do. Para pag naiharap ka na dun sa mga sitwasyon na ganun, ay hindi ka na nagugulat. Pero considering what we have on the screen now, refinement produces two things very important sa atin. Number one is maturity. Number two is resilience. Every trial, every furnace na napagdadaanan natin, pag natapos ang lahat, nasa next level of maturity ka na, and think of yung maturity natin sa Panginoon, maturity natin in faith, di ba dumaan lahat sa pagsubok yan? Di ba dumaan lahat? And we will realize, yung pala yun, Lord. Kaya nga sabi niya, I have refined you in the furnace of affliction. I have tested you in the furnace of affliction. The result of the fire ay matatag na karakter at nasubok na pananampalataya. Matibay. The believer who endures the flames
emerges radiant, parang gold. Ano yung radiance na yon? Stronger, wiser, and ready for greater purpose. Para sa Panginoon, ready for greater purpose. There I see, ready for greater blessing likewise. God does not brag about the fire. Hindi po. Pero it testifies about the refiner. It testifies in the end, ma-realize natin, yun pala, love na love mo pala ako, Lord. And yung believer who goes through the furnace will not brag about that likewise. Pero the believer is purified by trial. Hindi mo ikayayabang ang lahat ng yan, hindi ka magiging hambog, otherwise dinagdagan mo yung susunugin ng Panginoon. Pero you are purified by trial, and I hope na yung mga pinagdadaanan natin, they will purify us. Kaya ako sinasabi yan, kasi it is also known to all of us, malamang each of us may alam tayong mga tao, dumaan na nga pa sa pagsubok, yumabang pa. Dumaan na nga sa pagsubok, sa sakit nga eh. Pero nung gumaling sila, ay ang yayabang. Ay hindi gusto ni Lord yun. Dinagdagan mo pa yung susunugin ni Lord. Yung believer, us, we are purified by trial, and all of us will testify about the refiner. Kaya ko sinasabi sa atin na yung mga iba na dumaan sa pagsubok ay yumabang sila, it is a bad testimony of the refiner. Dinaan ako sa pagsubok ng Panginoon. Eto ako ngayon, hambog, mayabang, hello. Hindi po. Hindi ganun ang Panginoon natin. Once you go to trial, testify about your refinement. Every trial will make you wiser, stronger, but it should also make you humbler than you were before. Ganun po yun. Sinulat ni Charles Spurgeon, when you go through the fire, you will find God in the flames. He wrote this as a commentary dun sa nangyari kay Daniel. When you go through the fire, you will find God in the flames. And each of us, sipin natin yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Think of those trials. Think of those trials that we are going through, and definitely, Jesus is there. Nandun po siya. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nandun si Lord. And anything na pagdadaanan mo, look for Jesus. Close your eyes and look for Jesus. Makikita mo siya doon. Let your scars shine as proof of grace. Every scar, every battle scar that we have doon sa mga pinagdaanan natin, they are proofs of the grace of God. Yung furnace that once frightened you becomes an altar of transformation. Becomes an altar of transformation. Iniisip ko lang habang ginagawa ko yung gold, yung proseso talaga. Kasi it is on that same furnace. It is on that same furnace na tanggal lahat yung dross, nalalabas yung totoong ginto. So, yung furnace kung saan tayo natatakot, kung saan ayaw nating dumaan, naging altar ng transformation natin. Even pain that purifies will one day glorify God, because that will speak about God sa buhay natin. What Christ-like qualities has God produced in you through seasons of testing? Yan, isipin uli natin. Kaya pala, Lord. Kaya mo pala ako pinadaan sa ganon. Now we will understand. Nakita po natin that God refines His people through Scripture, through refining, through fire. So, tingnan po natin ang kwento ng isang kwento, how this truth will unfold. Favorite na natin dito sa Favorite natin dito sa series natin si Christine Kane, na we will look tonight. May mga hidden fires of preparation sa kanya. Hidden fires of preparation that often led her to visible faithfulness.
Pinagdaanan niya pero naging matatag siya sa Panginoon. Yung testimony ni Christine Kane is a reminder that refinement always precedes release. Will always precede release. Bago bago siya tinawag, bago niya sinimulan yung A21 and Propel Women, she spent years feeling unseen. She spent years feeling unready. Deep, deep dun sa puso niya, alam niya na hindi siya nakikita, hindi siya pinapansin. Pero dahil hindi siya nakikita, hindi siya pinapansin, akala niya hanggang dun na lang siya. She is not ready for anything further, any level up dun sa kanyang ministry. Comfortable na siya dun sa church na okay na ako dito, Lord. She was serving faithfully. Pero, ang pakiramdam niya, she was always overlooked. Marami pong ganyan ngayon. Serve sila ng serve. Pero, hindi sila napapansin. And, during yung mga hidden seasons na yon, dun siya naka-experience ng rejection and insecurity and maraming internal battles sa kanya. And lahat ng yon, yung rejection, insecurity, internal battles ni Christine, yun yung mga naging personal na furnace sa kanya. Pero, inaral natin nung first part ng series natin na God will refine in private before He reveals in public. Yung refinement na gagawin niya sa iyo in private, gagawin niya muna yon bago niya ipapakita at gagamitin in public. So, nung na-challenge siya, nasimulan yung A21 movement, nung tinanggap niya yung challenge sa Panginoon, nung tinanggap niya yung call from God to fight human trafficking, doon niya na-realize that every painful season had been preparation. Maalala nyo yung mga pinag-usapan natin nung last na Bible studies natin, hindi madali. Hindi madali na i-confront ang human trafficking. Bakit? You are not only confronting a group of people doon sa kanyang bansa, you are confronting a worldwide syndicate. Kaya ganon. Tapos nung sinabihan siya ni God na gawin niya yon, ang dami niyang dahilan. Ang dami niyang dahilan na, ay naku Lord, international syndicate. They have all the resources, they have all the pera, they have all their may mga private army mga yan eh. Ano na lang mangyayari pero tinuloy niya pa rin. The refining has burned away yung self-reliance niya na tinitingnan niya lang yung resources niya. And nung nawala lahat yung self-reliance na yon, it birthed holy boldness sa kanya. Anong nangyari sa A21 niya? Today yung A21 worldwide. It rescues, it restores thousands around the world. Madalas sinasabi ni Christine, don't despise the season that feels like fire. It is God shaping you for what He has already prepared. Hinahanda ka ni God para dun sa dun hinahanda ka ni God para dun sa hinanda na niyang plinano na niyang gagawin mo para sa Kanya. Ito yung nasa Ephesians 2 verse 10. We are God's handiwork prepared in Christ Jesus for works that He has prepared in advance. Parang gano'n yata yun. Pero ito po yun. Ito po yun. Yung sinasabi ni Christine. Her life shows na refinement is not wasted. Pero kumbaga, yung refinement na yan ay isang workshop of destiny. It is a workshop of destiny, and think of it tonight. Isipin po natin, Lord, yung mga pinagdadaanan ko, ang daming terms natin ngayong gabi, workshop pala yun. It is a workshop of destiny. Because once you have gone through all of that, it brings you closer and closer and closer dun sa destiny na plinano ng Panginoon para sa atin. The purified vessel carries God's power without pride. Without pride. I intentionally
included this statement. No? Ito yung bago natin i-summarize. Yung purified vessel will carry God's power without pride. Bakit? Kasi maraming dumaan sa purification, sabi nga natin kanina, pero ano yung result? Naging prideful, naging hambog. So nagtira ka pa kay Lord ng kung ano pa yung susunugin niya sa iyo. Anyone who is really purified by God, itutuloy niya yung trabaho, yung gawain na binigay ni Lord sa kanya, pero with humility, trusting God, trusting the refiner. So, ibig sabihin, walang puwang ang pride for anyone who has gone to real refinement. Pag merong natirang pride sa ibang tao or sa'yo, then you still need more refining sa Panginoon. Nag-usapan natin the purpose, the process, the product of refinement. So, sa ating breakout room, we are quite a number tonight. What fires in your life might God be using to purify your faith right now? Ano-ano ba yun? And how can you respond with trust instead of resistance? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Tapos which part of our Bible study had the greatest impact on you? Ayun po. Yan po. You will have 15 minutes sa breakout rooms ninyo. Ito na po ang breakout rooms. Thank you po, thank you Ma'am Pe. Bago ko ipasok yung next slide, meron lang akong hindi ko naman nakikita sa inyo, pero I think it is worth, I was led to share with you yung isang napakahalagang scripture sa Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bakit? Kasi dun sa mga pinag-aralan natin, when you go through the fire, it is not because you're a bad person. It is because God sees something good in you. So wag po nating wag nating the worst that can happen kasi yung i-condemn natin yung sarili natin. Hindi. It was not meant. Gawa ng kalaban yun. If you feel condemned tonight, ginugulo ka lang ng kalaban. Hindi po. I want us to end yung Bible study natin tonight without condemnation. Pero merong thanksgiving sa Panginoon. Share ko lang yung screen ulit. Share ulit. Where is that? Yun. Okay, ito yung pinag-usapan nyo nga dun sa breakout rooms ninyo. It could have been 3 questions dito, 3 bullet points. Tinanggal ko yung pangalawa, pero ipipresent ko sa inyo, not to mean na sagutan ninyo, pero consider it, pray for it, kasi yung pangalawa, how can you walk alongside someone currently in the refining season? Help them see God's purpose rather than just their pain. We have received kung ano po yung message ni Lord, nakita po natin kung ano yung purpose ng lahat ng yan. Remember nung last week, ganun din yung second na point natin na yung naging natin naging object natin si Iman Atienza. And if you know someone going through that, tulungan mo. Tapos dito na naman ngayon, it is right, it is good na natuto tayo, kinausap tayo ni Lord. Pero kung meron ka mang kilala o somebody na dumadaan din sa refining season, tulungan po natin. Tulungan Amen. po natin sila. Tinuruan tayo ni God tonight not only for ourselves, pero for His kingdom. Pinag-usapan natin yung... Pastor, Yes po, please. thank you for the confirmation po. Kasi I really been burden, pain when I watched yesterday si Eman. So, nagkaroon po ako ng na I have to teach, continue in Facebook or TikTok regarding the deliverance, the identifying and breaking curses. So, thank you, Pastor, for the confirmation. Yung na-share niyo po ngayon. Thank you po. Amen, amen. Ito kasi yung nakikita nyo dun sa screen, kasi ganun din naman yung kaya natin nagagamit yung kwento ni Christine Kane ngayon. Kasi she openly shared it. Nagsulat nga siya tungkol dyan eh. Hindi lang libro, may journals pa siya.
patungkol sa mga yan. So, yung journey niya, yung nangyari kay Christine, it is a reminder for us that fire does not end our calling. Please, pag dumaan ka, wag nating isipin katapusan na natin yon. And honestly, I'm telling this also to myself tonight. The fire that you go through is not an end of your calling, pero it equips your calling. Pinapatatag niya, pinapatibay niya yung calling mo, at ito pa ay ito yung confirmation ni God sa atin na nilagay kita diyan for that purpose. Huwag kang bumitaw. Ganun po 'yon. The same God who walked with Christine dun sa kanyang refining fire is the same God who is walking with us today. Yung yung bawat apoy, every flame, every test, every hidden season, they are all being used by God to shape us for a greater purpose. Kaya ngayon yung binasa ko kanina, yung nasa libro ni Oswald Chambers. So we end our Bible study tonight remembering na ano yung purpose? What is that fire producing? It is producing a life that reflects the glory of God. Every life, ang bawat isa sa atin, in every way na inassign ni Lord sa atin, they are meant to reflect His glory. And in order to reflect that glory, we go through His fire. Refinement is proof that God sees value in you. Yung mga pinagdadaanan natin ngayon, may nakikita si Lord na mahalaga na kailangan niyang ilabas sa bawat isa sa atin. The fire will allow God that in His forge, there are purposes that are taking shape. Yung obedience ni Abraham, yung pagkakulong ni Joseph, yung si Daniel, nandun siya sa mga leon. They were all fighting, they were all being refined by fire. And then when they were refined by fire, tignan natin na yung mga yon, Abraham, Joseph, Daniel. When they were refined by fire, anong nangyari? There was a revelation in their lives. There is promotion. Yes, pakinggan mo to. You are being refined, pero prino-promote ka ng Panginoon. After that promotion, yes, there will be revelation. Maniwala ka. Maniwala Amen. ka. And the same is true for all of us. The same God who will permit the heat, He will provide the hope para sa atin. Praise God. Yung current fire that we feel may be consuming us, it is actually producing in us. Yung refiner's gold is not to burn you out, but it is to bring forth the gold that is in you. Alam niyo yung nandun sa Philippians na work out your salvation. Sabi, ano yun, Lord? Akala ko saved by grace kami, not by works. Bakit ngayon may work out your salvation? Yung town of Philippi, it is a mining town. Hindi sila mayaman. It is a mining town na maraming gintong nakatago. And yung sinulat ni Paul doon, he was referring to the gold which is hidden dun sa mga bundok ng Philippi na minimina nila para ilabas. The same analogy, yung gold that is in us, yung salvation that is in us, we work it out, ilabas mo. At yun yung ginagawa ni Lord sa atin. So, we will not despise the flames that purify, pero we will thank God who stays with us through the fire, through the flame. Sabi ko nga kanina, yung nagre-refine ng gold, yes, we are focused on the gold, nire-refine niya yan, pero the same refiner feels that heat. Pinapawisan din siya. Pinapawisan din siya, mainit din yung mga hinahawakan niya, pero nagiging matatag siya, maging matatag din tayo. Maging matatag din tayo sa kanya. When the fire subsides, what we will find, ito ang masaya. When the fire subsides, we will not see ashes. We will see authenticity. God will bring beauty for ashes. Sinulat sa Isaiah. Ito po 'yon. Na pag nawala na yung fire na yan, yung refining fire, we will find authenticity, we will not find ashes, we will find faith that reflects the glory of God. Ano pang hahanapin mo? Ano pang gusto mo? Amen.
Amen po. Amen. 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 Hallelujah. Have one worship song and then we will pray. Pumapalak. So, Lord, we thank you once more. Panginoon, you are our refiner, but you are our redeemer likewise, Lord. Lord, maraming salamat po na ganun na lang po yung pagmamahal nyo sa amin. It is such love, Lord, that you purify us. When the fire feels fierce, remind us, Lord, that you are with us in the flames. Burn away pride, Panginoon. Sige po, take away impurity until only your image remains in us, Panginoon. Lord, you never said that the process will be easy. Marami na po kaming pinagdaanan. They have never been easy, Lord, but they have been glorious in the end because they are all about you. Take away pride, Lord. Fear, impurity, Panginoon. Strengthen us to endure the process with joy and with trust, Lord. Lord, we pray na gamitin niyo po yung buhay namin, Panginoon, na let it be a display of the beauty of your holiness, Lord, and the radiance of faith tested and true, Panginoon. Lord, we surrender again to your refining love tonight, Panginoon. Salamat po for everyone who has joined us tonight. Lord, kayo po ang tumawag. Sa inyo po sila sumagot, tumugon ngayong gabi, Panginoon. And therefore, Lord, kung ano po yung nasa puso ng bawat isa sa amin ngayon, Lord, ano po yung napagdadaanan namin ngayon, Panginoon, you are showing to us purpose tonight, Panginoon. Gamitin niyo po. Sige po, Lord. Use all of these experiences, use all of these trials, Lord. Let them bring glory to your name. Patatakin niyo po yung aming pananampalataya, Lord. I speak faith unto everyone who has joined us tonight, Lord. I speak, Lord, na maging matatag kami through all of this, Panginoon. We pray, Lord, that we may see the fire now, but we pray to see your greater purpose in all of this, Lord. Lord, we pray na kung kanino nyo man kami ipapadala, ano man yung assignment nyo na ipapadala, Panginoon, Lord, we will go back to those days when we went through the fire and we will know that you have a purpose for all of those. Use us, Lord, to minister to people. Lord, standing before you now, Lord, what I see on the screen are people, Lord. They are people, Lord, who are surrendering to you tonight, Panginoon. They are victors in this surrender, Panginoon. And as they trust you, Lord, as we all trust you, Panginoon, Lord, we pray that this would all be for your plans, for your purposes. Pero nga, Panginoon, anyone who surrenders to you, Lord, hindi naman kayo nagkukulang na mag-bless sa kanila. Lord, so tonight, God, with all the surrender that has been given to you tonight, Panginoon, with all the surrender even to your refining fire, in the name of Jesus, I speak blessing unto everyone, Lord. Overflowing blessing unto everyone, Panginoon, na anuman po yung laki ng surrender nila ngayong gabi, Lord, hindi po namin kayo kayang higitan. Lord, I speak overflowing blessing to each one. I speak answered prayers to each one who has attended tonight, Panginoon. I speak relationships that are restored tonight, Lord. I speak salvation sa kanilang mga pamilya, Panginoon, tonight, God. I speak, Lord, that even people that they thought refused you in the past, sila pa yung mauunang magtataas ng mga kamay nila ngayon para sa inyo, Panginoon. Lord, before you on this screen, Lord, are all plunderers of hell. They will plunder hell, Lord, and they will populate. Amen. Panginoon. Salamat, Lord, sa tiwala na binibigay nyo. Thank you for making us part of your words, but thank you for your refining fire. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Pastor Hallelujah. Alex.